Okay, welcome ulit sa isa pang episode ng Calc 1 Recap. So today, ano lang tayo, practice questions. Like kung pinanood niyo yung isang video doon, binanggit ko, pwede tuloy natin dapat. Ay, ito. Pero ano muna tayo? Ah, pwede naman pasadahan yan. Mapapasadahan naman natin yan along the way. So practice, siguro, okay lang practice questions yung bala ko. Pero, okay, so start tayo. Start tayo sa x 1/2. Yan. Gagawin lang natin is i-derive. So, usually, di ba, ang pag-derive, nakita natin is in terms of y and x, di ba? Kunwari, so y is equal to 5x plus 3. Di ba? Usually, yan yung nakita natin eh. Di ba? Sabihin na natin y prime. Pero paano to? Paano to may x at t? So, ang derivatives, di ba, meron tayong iba't ibang notations. Meron tayong y prime, tayong dy over dx. Meron din tayong dy over dt. Yan. Where t is time. Usually t is time. Then ito some other variable. Usually, ito yung ano natin. Ito yung dinederive natin, yung may t. So in this case, diba, i-derive natin to in terms of t. So ganyan yung notation niya. So ang mangyayari dito, magiging dx over dt. Then, derive as usual. Diba? Okay, paano natin ito derive? Ito, kita natin. Power rule agad to, diba? Kasi wala namang ibang magagawa dyan. Power rule lang yan. Power rule, ito, baba. Diba? Ito, ibababa natin exponent. So, magiging 4 times 1/2 times t raised to 4 minus 1. Kita yung ginawa ko dito sa 1/2. Like, hindi ko lang to, like, huwag kayong magpanic masyado. Sa 1/2 na to. Mumultiply nyo lang din naman yan. Like, ignore nyo lang tong part na to. Then, ito naman i-derive natin. Minus 5. I mean, 5 times 1. Kasi binaba ko yung 1 dito. Times t raised to 1 minus 1. Mangyayari dito, ito pwede mag-cancel. Magiging 2 na lang yan. Magiging 2t. 4 minus 1 is 3. Minus 5 na lang yan. Kasi 1 minus 1 is 0. Anything raised to 0 is 1. So, basically, parang wala na yan. So, minus 5. Then, yun yung sagot. Yung sagot. Power rule lang yan. Okay. Next is y is equal. Yan. Paano yan? Hala, paano to? I mean, one thing pwede i-consider. Alternative is i-foil nyo to. Pero, I mean, nakakatamad i-foil to kasi may direct squirt ka dyan. Nakakatamad lang i-foil. Pupunta tayo sa chain rule. I mean, pwede ka mag-product rule dito. Foil or product rule kung gusto mo. Pero, mas mas magandang i-practice natin tong chain rule kasi ito yung pinaka-best friend natin sa susunod na mga topics na i-discuss. So, paano nga pag gumagana si chain rule? I mean,
Kasunod na lang uli, I guess. Si chain rule, gana siya. Kunwari may function ka dito. Kunwari may malaking function ka dyan. F of. Then sa loob ng function na yun, isa pang function. So, ganyan. Ganyan. So, ang gagawin niya lang dyan is, basically, para i-derive to, ang gagawin niya dyan is, derive si labas, pero retain mo yung loob. Then, ita-times mo sa derivative ng loob. So, basically, ang ano lang is, derive si labas times derive ni loob. Yan, yun lang yun. So, paano natin siya execute? So, so in this case, meron akong, read ko lang ulit. Okay. So, paano natin masasabi kung kailan natin gagamitin si chain rule? Like, kapag may isang function ka dito sa loob, tapos naka-raise sa kung ano mang exponent, sabihin natin x plus 5 raised to 1 half. Chain rule yan. Chain rule to. Sabihin natin 5x squared plus 4x plus 5. Ito itself na to is, ano lang to, pwede mong i-power rule. Pero the moment na nagkaroon ka ng raise to, I don't know, 1 over 8, or any exponent, chain rule ka na. So dito, chain rule na to. So pag dinerive natin with respect to x, I mean, kahit di nyo na isulat to, pero ay, for formalities na lang din. dy over dx is equal to. So paano natin i-derive to? Okay, firstly, itong constant, pwede nyo isulat nyo lang dyan. 1 half times. Then, derive natin to. Okay, paano natin ito i-derive? Like, paano yung sinasabi natin i-derive si labas? So, ito 3x squared plus 1. I-treat natin siya as, sabihin natin, ito, diba, 3x squared plus 1 squared. I-treat natin siya as, sabihin natin ito may a squared. Magiging a squared na lang to. Sabihin itong 3x squared plus 1 is equal to a. So, assuming na ito, so paano natin i-derive to? Di ba power rule lang? Like, power rule na lang to eh. Di ba? So, magiging 2a. So, basically, gano'n lang din gagawin natin. Parang ibababa mo muna to. Make it 2 times 3x squared plus 1 raised to 2 minus 1. Yun yung first part. Yung itong f prime. Yun yung first part natin. Times. Derivative naman ng loob. Ito, power rule na lang to eh. No? 3x squared. Mental na lang natin. 2 times 3, 6. X kasi 2 minus 1 is 1. So, ang sagot dito is itong 6x, i-multiply ko sa 2. Ayan. Make it 12x times 3x squared plus 1. 2 minus 1 is 1. So, di ko na isulat. So, ito na yung ano. Ito na pala yun. Yan yung sagot. Dito sa part na to. Ito lang yung sinagutan natin. Ayan. Ito lang yung dinerive natin. I mean, tanong yung bakit hindi nyo sinama yung constant. I mean, constant lang naman yun eh. Diba, like, iba siya sa, ano lang, derivative ng constant. Kasi, may kadikit kang function or variable. Kaya, pwede kong i-ignore tong 1 half na to. I mean, hindi naman technically ignore. Parang yan, nakalagay. Nakatenga lang dyan. So, ngayon, since na-derive na natin to, na-establish na natin to,
simplify na lang natin. Diba? Ito, pwede mo makancel. 12 divided by 2 is 6. Okay, nakalimutan ko yung x. 12x pala to. 12x. Yan. Magiging 6x na lang to. 6x times 3x squared plus 1. So, yun na yun. Yan na yung sagot. Okay, recap ulit sa chain rule. Derive sa labas times derive sa loob. Basically, yung derive sa labas, para ka nag-product rule ka lang. Ay, product rule. Power rule. Pero hindi mo papansin itong loob na function. Like, for example, example lang ako ng saglit na chain rule. Sabihin natin, 5x squared plus 3x plus 5 squared. Ang chain rule, yung first part ng chain rule, is magpa-product rule ka lang, pero hindi mo papansinin yung loob. So, itong 2, I mean, paano tayo mag-product rule? Ay, power rule. Diba, lapag ko lang sa harapan yung ano. Tapos, kopyahin ko lang to. Tas 2 minus 1. Which is 1 na to. Ayan, 1. Perfect. Hindi ko na isulat yan. Yan na yun. Diba? Then, may additional step lang tayo na i-derive pa natin itong loob. Which is, ito, product rule lang ulit. Itong loob na to, kung i-derive mo. Tapos, magiging 10x plus 3. Then, yun na yun. Pwede na yun. Pwede ito na yung sagot sa ano, pag-derive na chain rule. Yan. Yan na yung sagot sa ano na chain rule. Like, yung derive sa labas, power rule, then derive sa loob kung ano mang rule mag-a-apply dyan. Quotient rule man yan, product rule, maybe another chain rule. I mean, okay lang. I mean, yun na yun. Yun ang chain rule. Okay. Next tayo. Okay. Okay, by the way, ito palang dydx. Pwede na yun. I mean, dydx. Ganyan. Or y prime. So, number 1, dx over dt. Okay lang din. Pinon nyo na lang yan. Squared pala to. Okay. So, ito, another case na naman ng chain rule. I mean, another alternative is yung foil slash product rule. Gusto nyo. Pero hindi ko na ipapakita. Kasi ang goal ko dito is, pa-practice natin yung chain rule. Kasi ito yun yung mas gamit. I mean, sinasabi ko yun. Kasi what if, nagbigay ng ganito. Like, imbis na squared, 1 over 5, paano mo i-product rule yan? Diba? Di mo kaya. I mean, ako di ko alam kung paano gagawin yan. Kung alam nyo, okay. So, dali na yung chain rule. Kasi, madali yung, mas maano yung pattern nito. Papractice tayo sa pag-recognize ng mga patterns ng ano, paano pag-solve. So, dito, first step natin, di ba? Derive C, labas. Ito yung labas sa function. Ito, yung naka-squared. So, since papower lang natin, bababa ko lang si 2. Bababa ko lang dyan. Times x squared minus 2. Then, 2 minus 1. Method na lang is 1. Hindi ko na isulat. Then, times derivative ng loob. Derive mo itong loob. Ito, power lang uli. Yan, derive 2x. Yan. Then, i-simplify ko pa to. Ayun, ano to yung y prime.
Simplify ko pa to, 2 times 2, x. Magiging 4x times x squared minus 2. Okay, kung mapapansin nyo, pat ko pat minultiply to. Eh, yung sa last example, hindi na. I mean, itong part na to, di ko na minultiply to, di ba? Ito. I mean, ito naman kasi ano lang naman to eh. Ito, isang variable lang to eh. Isang term, I mean. So, sige, multiply mo na. Pero pag ito, ay, pwede naman, pwede mo i-multiply to. Yan, pwede mo i-foil yan. Pero acceptable na to. Pero kung wala sa choices, edi wala kang choice. Diba? I-foil mo yan. Alright, I mean, does it really matter? Pero dito, ano na talaga to? Ito, simplify. Sinisimplify natin. Kaya natin inaano. Eh, dito, ganun din. Same case. Yun, ito. Ito. Pero you can, ano naman na yun eh. As is. Okay, yun na yun. Chain rule, derive sa labas, then derive sa loob. Okay, next. Meron tayong y is equal to 1 over x plus 7. Okay. Sa akin, you can go two ways. Pwede mong i-chain rule to or i-quotient rule. Yan. Okay, kailan natin gagamitin si quotient rule or si chain rule pag ganito? Ako personally, I prefer chain rule kapag nakakita ko na ganyan. Mas prefer kong gamitin. Explain ko bakit yung process ng chain rule. Kung paano kayo chain rule to. Pero discuss muna natin si quotient rule. Okay, paano si quotient rule? Ito yung infamous na VDU minus UDV over V squared. Yan na yan. Okay, ano tong si V, ano tong si U? So, sabihin natin meron tayong function na f of x over g of x. Then gusto natin siya i-derive with respect to x. Yan. Sabi daw, i-assign natin si f of x as u. Then assign natin si g of x na v. So ano tong v tsaka du? Ay, ano tong du, dv na to? Basically, itong du na to, derive lang yan. So, de-derive natin. So, naka-assign natin ng u. Naka-assign natin ng v. Ngayon, i-derive natin. Para mas madali natin ma-visualize. Tagal ko mo itong fraction bar. Yan. Pero si u, yan ang numerator. Si v ang denominator. Then, de-derive lang natin. Then, isasalpak lang natin sa formula. Basically, yun na yun. I mean, it's simple at first, pero sige, pakita natin. Dito sa example na to. Okay, meron tayong y is equal to 1 over x plus 7. Sabi natin, kanina, pwede natin, yun nga, sabi natin kanina, mag-assign tayo ng u at v. So, si u, yun yung numerator natin. Yung u natin ay 1. Ang v natin ang denominator, which is x plus 7. Then, next step is i-derive. Derivative ni 1 is 0 kasi constant lang siya. Derivative ng x plus 7 is 1. Then, pwede natin i-salpak sa formula. Okay. So, meron tayong v times du. V du. Meron tayong x plus 7 times 0. Gagawin natin y prime is equal to fraction bar. Then minus, meron tayong u dv. u dv. Meron tayong
over v squared. To x plus 7 squared. Okay, ngayon, sisimplify na natin. Itong x plus 7 times 0, wala na yan. Kasi, times 0 yan eh. Ang tira na lang sa atin is 1 times 1, which is 1. Diba? Pero kakaroon tayo ng negative 1 kasi may minus tayo dito sa formula. So, ang sagot is negative 1 over x plus 7 squared. Simple. Diba? Pero once naka-encounter na kayo ng mas mahirap na quotient rule, windang-windang na to. Nakakahilo. I mean, kahit sa akin, nahihilo ako pag gumamit ako ng quotient rule. Okay, so paano naman yung method ng chain rule? So para sa method ng chain rule, ang ginagawa ko, itong x plus 7, inaangat ko sa taas. Ginagawa kong numerator. So, paano yun? Bali, ang mangyayari is, since, kung naalala nyo, loss of exponents, di ba? Ang 1 over a, equivalent siya sa a raised to negative 1. Di ba? Or like 1 over a squared, equivalent siya sa a raised to negative 2. A raised to negative 2 over 1 over 1. Yan. Sige, yan lang yun. Bakit ko ito ginagawa? Kasi gusto, ayoko to. Ayoko tong quotient rule. Hilo akong gamitin. So, kapag ginamitan natin ang chain rule, yung y is equal to 1 over x plus 7, ang mangyayari dyan, kapag inangat ko to sa taas, ang mangyayari dyan is 1, sulit ko pa rin si 1, times x plus 7 raised to negative 1. Since 1 na lang naman na yan, pwede ko nang burahin yung 1 dyan. Pero example, 2 yan. Naragay ko pa rin si 2. Pero since 1 naman yan, wala na yan. Then, proceed ako sa chain rule. Kasi nga, di ba, best friend natin si chain rule at this point. So, proceed tayo sa normal. So, ito na yung de-derive natin. Ito. Chain rule, derive c, labas, higing negative 1, times x plus 7 raised to negative 1 minus 1. Then, times derivative na loob, which is 1 na lang. So, magiging sagot is to negative 2. Pwede na to. Or, ibaba nyo to. Diba? Since ang formula natin, I mean, reversible naman to. Diba? Kung nakakita ka ng a raised to negative 1, fraction na lang yan. Lagay nyo sa denominator si a. So, pwede natin gawin dito. So, ito, since itong buong function na to is naka-raise sa negative 2, 1 over x plus 7 raised to 2 na lang yan. I mean, both answers should be, recognized. Ito siyang, Pero depende kung paano mag-check kung hindi niya i-consider to, dapat nakaganto, dapat, okay lang. Just keep in mind na lang na ibababa nyo. Gagawin, ilalagay nyo sa denominator. Okay, pero kung sasabihin nyo, okay, mas simple yung quotient rule. Diba? Kasi, ayan, ganyan, cross-cross ka lang dyan eh. Diba? dv over v squared. Okay pa tandaan. Pero sige, sabihin natin meron tayong hirapan natin na onte. Meron tayong 3x minus 1 over x plus 5. Ayan. I mean, pwede rin kayo gumamit ng chain rule or quotient rule. Pero ako dito, ano ko muna yung sinasabi kong chain rule, product rule. I mean, kasi
Nasa isip ko ngayon, okay, mas mabilis mag-quotient rule ngayon. Bakit? Okay, ito kasi, ito parang, nag-quotient rule ako sinabi ko, nasasabi kong, mas okay ako mag-chain rule kasi, ito, ano lang naman to eh. Di ba, constant lang to. So, pwede ko lang to gawin ng mabilisan. Itong part na to. Kasi mas mabilis tong gawin kaysa sa mag-UV, video ka lang naman. Magkakaroon ka din naman ng zero, 'di ba? Yun yung point nun eh. 'Di ba? Kasi nagkakaroon ka ng zero sa U, which is sayang pa sa oras. Although, I mean, gawin niyo yung gusto niyo gawin. Pero ako, pag nakita ng ganyan, okay, sige, angat ko na lang. Angat ko na lang. Ito agad, gawin ko negative 1. Ganito, ganyan. Yun lang naman para sa akin. Pero kung nahihirapan kayo doon, sige, sige, quotient rule. Pero dito, I would prefer na magko-quotient rule ako dito. Kasi pag nag-chain rule ako, I mean, baka mabaliw pa nga ako eh. Diba? Pero, sige, quotient rule natin to. So, meron tayong y. Ang u natin, meron na tayong yung numerator which is 3x minus 1. Ang v natin na 2x plus 5. Then, derive. Pag derive ko to, magiging 3 na lang yan. Pag derive ko yung v, magiging 2. Then, cross multiply. Ganito niya para hindi ka nahihilong ano yung u at v, kung ano yung, ano lang, preference ko lang. Okay, so meron tayong, di ba, formula natin is v du minus u dv over v squared. Okay, so meron tayong v du, which is 3 times 2x plus 5 minus yung u dv. Manahin ko na yung 2 times 3x minus 1. Ay, parehas lang din naman. Kahit 3x minus 1 times 2. Then over v squared. 2x plus 5 squared. Ay, one thing din pala, pag nakita na ganito, I mean, same lang din dito. Pag yun na, expand to. Okay na, i-retain yun na as is. Para di na kayo mahirapan. Kasi babalik din naman kayo dun eh. Okay. Next is, simplify na natin to. I-fold ko to. I-fold yan. I mean, distribute. Then, ito ay 3 times 2x magiging 6x. Then, plus 15. Ito, 2 times 3 may 6. Since, sulit ko lang, 6x minus 2. Then, i-distribute ko tong negative sign. I-distribute ko na lang to negative sign. Kakaroon ng 6x plus 15 minus 6x plus 2 over 2x plus 5 squared is equal to, okay, 6x. Combine like terms na lang to. 6x minus 6x, cancel na yan. Then 15 plus 2 is 17 over 2x plus 5 squared. Yan. Ito na yun. Ito na yung sagot. Yan. Or, formal na y prime is equal to yan. Ito na yung sagot. Pero kung gusto nyo makita ko paano ko ito yung chain rule, I mean, sige, makita natin. Pero in this situation, I would prefer quotient. Pero sige, tignan natin kung paano natin ito gagawin. Mangyayari dyan, iaangat ko na lang itong 2x plus 5. Magiging 2x plus 5 raised to negative 1. Okay. Similar to sa product rule, di ba? Pero titignan, okay, ano to, paano? Ano na to? Di, I mean, ang gagawin nyo dyan, proceed lang sa normal na product rule. Di ba? Kasi I mean, one thing that sa method ko rin ng product rule is UDV plus VDU or VDU plus UDV. Anyway, assign ko to as U at gawin ko V.
Susulat ko yan. Then derive. Ay, dinerive ko to magiging 3. Pag dinerive ko to magiging... Ito, chain rule na lang to. Pag chain rule ko to, baba ko si negative 1 times 2x plus 5 raised to negative 2 kasi negative 1 minus 1 is negative 2. Then times sa derivative ng loob, which is magiging negative 2 times 2x plus 5 raised to negative 2. Delay ko lang paano yung gagamitin natin. Yan. Yan yung gagamitin natin sa cross multiply. So, meron tayo UDV, then VDU. Yan. UDV, meron tayong 3x minus 1. Lagay ko si negative sa harap. Times negative 2 times 2x plus 5 raised to negative 2. Nagtataka kayo, bakit ko nilagay sa harap? I mean, ang pangat naman tignan ko nasa harapan yung negative 2. Pero kasi magmumukhang, kung ito, inas is ko lang, kung hindi ko ilalagay sa harap, magmumukhang, hindi ko ito minumultiply. I mean, pwede rin gawin to. Pero ang pangat na tignan. Like, may hilo ka lang lalo. So, anything ko, pag nakakita kayo ng constant, then multiply nyo sa, ligay nyo sa harapan. Para hindi na kayo mahilo. Okay. So, na yung UDV natin. Plus, ang video natin na 3 times 2x plus 5 raised to negative 1. Then, okay. Mukha siyang iba. Ibang-iba siya. Pero sige, proof natin na parehas to. Okay, una kong gagawin, ito negative, ibababa ko. Magkakaroon ako ng negative 2 times 3x minus 1 raised to negative 2 plus 3 over 2x plus 5. Then, foil ko lang yan, negative 6x plus 2. Okay, positive na pala to. Ayan. Then plus, yan, then LCD. Magiging, yan, speedrun ko na lang to. Speedrun ko na lang to. Ano, pinoprove ko na lang naman na parehas yan dun sa, but I don't have to do this. Ito lang to. One thing you might consider din, pag na-feel yung nasa stock na kayo. 15, cancel. Yan, parehas lang. Same. Pero, same quotient rule na lang kayo. I mean, kung baliw kayo enough para gawin to, okay, go. Pero pinakita ko lang yun, ano? Like, yung dalawa solutions dito sa, ano na to. 1 or 2 ways. Just to be creative na lang, I guess, sa, ano, paano i-solve. Well, anyway. Punta tayo. Okay. Okay, at first glance, okay, ano to? But VDY. I mean, first of all, yun yung nasa libro. Okay, paano to? I mean, proceed as normal. Diba? Huwag kayo matakot. Derive with respect to x, both sides. So, we can dv over dx na lang to. Is equal to. Then, paano to? I mean, pwede ka mag-quotient rule, diba? Pero, dito na papasok yung sinasabi kong pwede ka na, ito yung one instance na, okay, mas pipiliin ko na lang I guess, chain rule. I mean, okay, di naman chain rule. Eh, kumbaga, iakyat ko to dito. Kaysa pahabahin ko, kaya pahirapan ko pa sarili ko na
Okay, at ano tong u, ano tong v, du dv. Iangat ko na lang tong x squared, di ba? 4 raised to x raised to negative 2. Okay, ba't uli naging negative 2? Na-explain ng kanina. Ito, yan. Yan na yan. When, pag gusto mo iangat from denominator to numerator, gawin mo negative exponent. Then, pag nakakita kayo ng negative na exponent, lagyan na sa denominator. This instance, okay, gusto natin iangat, gawin natin negative exponent. Then, okay, di ba, mas naging simple kasi, ano na lang to, power rule, di ba? So, negative 2 times 4. I mean, magaling naman na kayo mag-power rule at this point. So, ito na yun. Ito na yun. Or, kung, yan, pwede negative ito. Tapos, di ba? Okay, tuloy pala ako. Hindi pala squared to. Pero ito na yun. Cube pala dapat to. But anyway, sige, yun na lang gawin natin. 4 over x cube. Para pag 4 over x cube. Derive with respect to x. Same thing, dv over dx. Then itong x cube, iaangat natin. Magiging 4, x raised to negative 3. Then, normal na power rule. Mental na lang natin. Kasi magaling naman kayo mag-power rule. Negative 3 times 4 magiging negative 12. X raised to negative 3 minus 1 is negative 4. Then kapag ibababa si negative, yung x, itong x na to, magiging negative 12 over x raised to 4. Sige, pero pakita natin yung quotient rule. Pakita natin. Para fair. Pag ginamit natin ng quotient rule, meron tayong 4 x cube. Ang u natin ay 4. Ang v natin ay x cube. Du dv 0 dx squared. Okay. Partner si u dv, partner si v du. Then, ang formula natin is v du, which is x cube times 0 minus u dv, making 4 times 3. Simplify ko na agad. X squared over v squared, magiging x cube squared. To cancel na yan. Magiging negative 12x squared over x cube squared. Okay, hindi siya parehas. Pero hindi pa to simplified. Simplify nyo pa to. Kasi pwede pa siyang masimplify eh. I mean, yun naman yung sapat natin gagawin yun. Okay. Paano to? Negative f of x squared. Then loss of exponents, di ba? I-multiply nyo lang to. X raised to 6. Then 2 minus 6. Pwede mag-cancel yan. Pero ang gagawin nyo is, subtract na yan. 2 minus 6 is negative 4. Since negative 4 yan, lalagay ko sa ilalim. I mean, check nyo lang kung gaano. Ay, ang haba na. Papahirapan nyo lang yung buhay nyo sa quotient rule. Ay, wait, mali. Ayan. Pahirapan nyo pa buhay nyo na i-quotient rule yan. Kaya minsan din, iniiwas ako si quotient rule. Gagamitin ko na lang si quotient rule kapag kailangan. Pero pag sinabi natin gantong example lang, I mean, iangat nyo na lang to. Diba? Well, I guess di mo masasabing chain rule, pero either iaangat mo or magka-quotient rule ka. I mean, valid naman yung dalawang solutions, don't get me wrong. Pero since, sabihin natin exam, 'di ba? Ito yung sinasolve mo, 'di ba? Tapos hindi mo alam kung paano gawin yung una method. Naisip mo, okay, quotient rule. Dadaan ka pa doon sa itong process ng quotient rule.
kung pwede mo nang yung process na ito, kung pwede mo nang gamitin yung una, which is saves you a lot of time kasi may mas mahihirap pang questions, di ba? So, ano lang din naman to, another perspective lang din naman kung paano nyo isosolve. Just be creative with it. I mean, creative in a sense na may sense. Di ba? Hindi yung nag-invento na lang tayo, pero, yun. Next. Meron tayong y is x plus 2. Yan, ito muna. Okay, paano to may square root? Hala, di ko na alam gagawin ko. Okay, kung tatandaan nyo sa laws of exponents, okay ba? Diba? Kapag may square root tayo ng kung ano man, yan, sabihin natin ganyan. Diba? Ang, I mean, pag ginawa natin exponent, sabihin natin a raised, square root of a, diba inisip natin a raised to 1 half. Ganun din dito. Parang n over m. Yan yung law. So, paano dito? Square root ng x plus 2. Okay. First of all, itong x plus 2 gawin nyo yung raised to 1 half. Or like kung naka-cube to, gawin yung raised to 1/3. Then, tsaka kayo mag-chain rule. Yun na yun. Like, nothing too complex. Yun. Yun lang. Chain rule lang kayo. Then, everybody happy. So, gagawin, chain rule. Speedrun ko na lang ulit. So, 1 half, baba nyo yan. 1 half. Then, 1 half minus 1 times derivative ng loob. 1 half minus 1 is negative 1 half. Then, since negative yan, ibababa ko yan. So, 1 half times 1 over square root ng x plus 2. Or x plus 2 raised to 1 half. Then, ang mangyayari dyan is 1 over, pagdikitin nyo lang yan, 2 times x plus 2 raised to 1 half. Yan. Actually, well, I guess kung ituturo, may iba nagsasabi, like, yung shortcut dito is, pag nakakita ng ganyan is 1 over, I think, 2? Diba? 1 over 2 times kung ano mang function. Like, 1 over 2, like, function raised to 1 half. Diba magsasabing ganun? Pwede nung gamitin to. I mean, may sense din naman. Don't get me wrong. Ayoko lang gamitin to kasi ayoko magkabasado ng formula. Like, so unnecessary. Pero kung gusto niyo expand to, like kung gusto niyo para maging flexible, para dito sa mga cases na ganito, natin gawin, ah, ano na lang, okay, i-figure out ko muna to. I guess ito na yung proof. Paano gagawin? Ah, ah, pwede, I guess ito. Hmm, okay, pwede, I guess ito na yun. Well, it doesn't really, hindi naman to parang formula.
I guess it works. Ayun, gamitin to. Kung, I mean, simplify pa ba to? I guess ganyan. Oh, okay. This can go. Okay. If n minus m over m is greater than 0, then ang mangyayari is n, ay, nagiging ano na to, ridiculous. I mean, kung, I mean, I, I, I guess, pwede yung gamitin to. Pero, for me, don't even bother. I mean, it helps, it will help. Save some time kung mabilis kayo dito. Pero, I mean, kung sanay na kayo sa chain rule, mabilis yung gawin yun. Okay. Pero I guess ito yung proof bakit gusto nyo maging flexible yung formula. I guess ito. Kasi ito gagamitin mo lang naman kapag square root lang yan eh. Paano pag cube root na yan? Or kapag ganito, like, wala na, babalik ka rin naman dito. Diba? Kaya, I don't advise gamitin yung formula. Like, okay. Hindi, mali pala to. Well, I guess, parang ganyan na rin yan. Okay, masyado tayo nagyayap, pero okay. Hanggang 10 lang to, para baka mawindog na kayo rin. Okay, eto. Okay, paano to? Like, gusto mo bang i-quotient rule to? Di ba, like, ayoko. Kasi, nakakatamad UDV VTU. I mean, pay off at the end, pero angat ko na lang to, di ba? Parang same case lang dito. Iangat ko na lang. So, ang mangyayari, first, gawin ko muna raise to 1 half to. Then next, gagawin ko, iaangat. Yan. Then, tsaka ko derive. Tsaka ko mag-chain rule. Derive C labas, may negative 1 half. Negative 1 half. Then, times derivative ng loob, which is 1. Then, magiging negative 1 half minus 1 is negative 3 over 2. Then, ito, okay, since ito negative yung exponent, ilalim ko na lang, negative 1 over 2 times x minus 2 raised to 3 over 2. Okay, by the way, pag binaba nyo to, magiging positive na tong ano. Ano ito? Yung exponent. So, na yung sagot. Okay. Okay, last. Like, ito na yung... Okay. Yan ako muna. Copy-paste ko muna yung tanong. Ito na yung last na problem natin for today. Okay. Question is, for the function y is equal to
Square root ng 2 minus 3x show that the derivative does not exist at x is equal to 2/3. So, isipin natin, okay, ano to? Like, ano gagawin ko dito? Diba? Most likely, hindi na natin ito titignan. Pero one thing din, when it comes to this is, since nasa context tayo ng calculus 1, diba? We're doing derivatives all this time. Tayo, first step natin is derive. Yun yung una yung iisipin lagi. Since kakalculus 1 tayo, puro derivatives, first step, derive. Okay, paano natin i-derive to? Pwede rin gamitin yung formula. Kasi square root lang yan. Ito. Pero yung salpak yan. Actually, yun yung gagawin natin. Ang formula niya is y prime 1 over kung ano man yan. So, salpak lang natin yung sa formula na yan. 1 over 2 times 2 minus 3x raised to 1 half. Okay, may negative 3 pa pala to. Actually, para may mali ata sa formula ko, pero dapat negative 3 to. Yeah, sige. Ignore muna natin to. Gawin natin ito step by step. Okay, first step, gawin nyo muna raised to 1 half. Since square root lang naman yan. The next step, chain rule. Derive sa labas. 2 minus 3x, then 1 half minus 1, then times derivative ng loob, which is negative 3. Para di malito, magiging negative 3 over 2. Multiply ko lang to dito. Then times 2 minus 3x. Then 2 minus 3x raised to negative 1 half. Then, lalagay ko lang sa ilalim yung 2 minus 3x raised to 1 half. Okay. So, tama negative 3. Then, okay, na-derive na natin. So, ano yung next step? Gamitin natin to. X is equal to negative 2/3. So, tignan natin. Pag sinubstitute natin, if x is 2/3, magiging 3 over 2 times 2 minus 3 times 2 over 3, then raised to 1 half. Mangyayari dyan, 2 times, ito magka-cancel, magiging 2 na lang uli yan, 2 minus 2 raised to 1 half, which is magiging times 0 raised to 1 half. Since 0 raised to 1 half, hindi yan times 1 half, raised to 1 half yan. 1 half. Yan. 3 over 0, which is undefined. So, ito na yan. Ito na yung solution. Ito yung sagot. Ito yung sinasabing show that derivative does not exist at x is equal to 2 over 3. Ito na yun. Ito yung dapat may kita as solution. De-derive nyo muna, then substitute, then tapos. So, doon muna tayo magtatapos sa Calc 1 recap natin. Siguro, next is more on the applications. Like, tangent. Ito yung susunod sige, 3. Tangent, point of inflection ba yan? Then, maxima, minima. Basta, susunod na yan. Na, actually, okay. Then, siguro the next trick, ano pa ba? ln, tas yung e raised to x. Well, depende na lang sa trip ko yan. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.